Choco Mucho Pilipinas lalaban para sa tanso. Target ng UB Girls na putulin ng 4-year medal drought ng bansa sa women's volleyball. Lalaban din sila para sa unang podium finish ng Choco Mucho franchise. Si Rondina at Caitlin Viray, magawaran nga ba ng individual award? Pero bago yan ka-trending, alam mo bang pwede kang kumita ng pera habang nanonood ng volleyball? Iyan ang hatid ni 1xBet, ang #1 sports betting site ng Pinas. Huwag magpahuli para makakuha ng as much as 6,000 pesos bonus sa una mong deposit. Lalo pat tuloy-tuloy ang V-League at sakto din sa FIBA World Cup. I-click lang ang pinned comment below using your cellphone or laptop at gamitin ang ating promo code na 1xvolleyball. Kaya naman ka-trending, bet responsibly. Muli ngang natalo ang Choco Mucho Pilipinas kontra Vietnam sa isa na namang 5-setter game. Kaya naman ang sanay pagbabalik ng Pilipinas sa international finals match sa women's volleyball ay bigo. Ito na nga ang pinakamalapit nating chance para sa battle for gold, pero kinapos at hindi pa din nakausad. Subalit may chance pa din ang Choco Mucho na mag-uwi ng medalya. Makakalaban nila ang Japan's Kansai University sa Battle for Bronze on August 25 at 6 p.m. Something big nga ito para sa bansa at sa club team. Lalaban ng Pilipinas para sa una nitong bronze medal sa women's volleyball since 2019. Kung mananalo, mapuputol ang 4-year drought na walang podium finish ang Pilipinas. At gagawa din ng kasagsayan ang Flying Titans dahil kung muli nilang matatalo ang Japan, ito ang magiging unang medalya ng Choco Mucho franchise magmula nang ma-establish ang kanilang team noong 2019. Sa kanilang laban, hindi dapat maging complacent ang UB Girls. Hindi porket natalo na nila ang Japan ay garantisadong mapapasakamay na agad nila ang tansong medalya. Tandaan natin, natalo sila ng Kansai University ng isang set. So ibig sabihin, kapag nagpabaya ang Flying Titans, hindi imposibleng 3 set na ang maipanalo ng Japan para maagaw sa kanila ang inaasam-asam nilang bronze. Para naman sa ilang mga tactics na dapat gawin ng Choco Mucho, kailangan hindi masentro kay Sisi Rondina ang kanilang opensa dahil baka madaling mabadsa ito ng Japan, lalo pat kilala natin ang Japanese team sa malaipis nilang depensa. Isa pa ay dapat na malimita ng Pilipinas ang kanilang unforced errors. Kapag kasi umuulan ng errors sa panig ng Flying Titans, ay nahihirapan talaga silang mabalik ang momentum na nawala sa kanilang koponan. Isa pa ay dapat nilang mahasa yung killer instinct, lalo pa Japan ang kanilang kalaban na kilala din bilang may mataas na volleyball IQ. Kung pag-uusapan naman natin ang individual players ng CMFT, si Kat Tolentino pa lang ang nakakapag-uwi ng individual award as the 2021 PVL Open Conference Best Opposite Spiker. Base sa performance ng girls ngayong torneo, mataas ang chance na magawaran si Sisi Rondina bilang Best Outside Spiker ng VTV Cup. At fan favorite nga si Caitlin Viray na maging Miss Volleyball ng VTV Cup 2023. Kasama nga sa photoshoot ng mga candidates for Miss Volleyball si Caitlin, magkakaalaman na lang sa awarding ceremony kung siya ang hihirangin. Bago maglaban ng Pilipinas versus Japan, maghaharap muna ang Australia versus South Korea para sa Battle for Fifth Place. At pagkatapos ng Battle for Bronze ay maglalaban ang Vietnam 1 at Vietnam 2 para sa gintong medalya. Good luck, Choco Mucho Pilipinas! Let's go bring home the bronze medal! So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball ng Pinas. Thanks for watching. Bye for now!